So, paano nga ba gumawa ng isang professional resume? So, of course, para natin masabing isang professional, so sa layout pa lang at dun sa mga information na nakalaman sa resume, so dapat ay clear and concise yung ating information, So, wala tayong binago or wala tayong dinayang information or gawa-gawa lang na information, Talagang eto kasi yung resume, ito yung magre-reflect ng ating pagkatao dun sa ating ina-apply ang position or trabaho. Okay? So sa resume pa lang, masasabi na ng employer kung kayo ay prepared na or handa ng magtrabaho. Okay? So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang professional resume. So, eto yung mga parts ng professional na resume. So, unahin natin yung name. So, dapat yung name natin ay madaling mabasa or makita ni employer kung ano yung spelling ng pangalan natin, So, eto yung part na pinakamalaki, yung letter para talaga pagtingin sa inyo, so makikilala agad or makikilala agad kayo ng inyong employer. So, at the same time, dapat po yung picture natin ay latest or updated. Huwag naman yung ilang years, 10 years ago yung i-attach nating picture. At dapat po yung picture natin ay clear, at saka professional yung background, as you can see yung picture natin, yung wala siyang background, any background. So, dapat siya ay talagang yung mukha nyo lang yung makikita at saka yung ating kasuotan ay very professional. Okay, eto naman yung second part, yung resume objective or summary. So, eto yung summary ng inyong strengths, Eto yung mga advantages or yung mga qualities na meron kayo, over the other applicants. So, bakit kailangan kayong i-hire? Ano yung pupuwede niyong i-share sa company? So, dito niyo ilalagay yun, Pupuwede namang, 1 or 2 sentences lang, okay na yun, Hindi na kailangan ng paragraph form, pero as you can see, so we have the sample. So later, isi-send ko naman or pwede nyo naman pong i-download itong ating sample at pwede nyo rin po itong i-revise. Okay? So para sa mga applicant, isa ito sa normally applicant sa DepEd, So eto yung isa sa pinakaimportante, yung contact information. So dapat po ang ilalagay natin ditong contact information, yung talagang karaniwan or madalas nating ginagamit or pang-araw-araw nating ginagamit. For example, yung ating cellphone number. So dapat po ito yung active, At ito yung mas malakas yung signal, Pangalawa, yung ating email address. So dapat po yung email address natin, ito yung nasa cellphone normally. So, wag kayong maglalagay ng email address na hindi niyo alam yung password kasi kapag diyan po sila nag-email, hindi niyo makikita na sila na pala ay nag-e-email sa inyo. Pangatlo yung Facebook account. So ilagay na po natin yung ating Facebook account, normally yung ating username sa taas ng ating Facebook para kapag tinype po ni employer, so makikita agad yung inyong latest, ano ba yung mga pinagpo-post niyo sa Facebook, So kailangan na rin po 'yan at yung ating address. So dapat po ay normally ang nilalagay dito ay exact address. Puwede din naman yung barangay lang, So, bahala na si employer mag-contact sa inyo. Basta importante, barangay, yung bayan, At saka yung, for example, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal, Pero kung kayo sa Rizal lang naman nag-a-apply or sa Rodriguez lang, kahit niyo na isama yung Rizal kung around Rizal lang kayo nag-a-apply. Pero kung mas maganda, sama niyo na rin yung Rizal, para kumpleto. So, pang-apat natin yung personal details, So, sa personal details, hindi naman nakalagay talaga kung ano-ano yung mga, kailangan, Kasi, for example, yung, SSS number, so hindi na yan ilalagay. So, ang kailangan lang makita ng employer, kailan ka pinanganak, Saan ka pinanganak. 'No? At kung ano yung status mo. So, dun pa lang sa tatlong information na yun, so malalaman na ni employer, okay kapag for example, ikaw ay, ganito yung age, so makikita na niya, Kailan yung birthday mo, So, mas maganda nag-apply ka tapos birthday mo pa. So, happy birthday, So, talagang ikaw ay, desidido, na matanggap sa isang trabaho. So, ganun din yung birthdays, malay mo yung employer mo kasama mo pala or kalugar mo pala, So, at that is an advantage. And another is yung ating status. So, kung kayo po ay single, lalo na kung ang hinahanap ng employer ay single, normally kasi kapag mga fast food or mga sales, So, nag-hire talaga sila ng mga single, So, that is para wala pong istorbo pagdating sa trabaho. So, that is the advantage. So, again, di na kailangan yung mga SSS number, yan po ay nilalagay sa ating PDS, kapag kayo po ay na-hire na sa DepEd. Okay, so for the meantime, kung kayo po ay nag apply pa lang, puwede na po itong mga information na ito.
Okay, pagdating naman sa education, kung kayo po ay senior high school, kung ano, pupuwede niyo pong ilagay kung ang highest educational attainment niyo ay senior high school, so ilagay niyo po saan kayo nag-kinder, saan kayo nag-elementary, at tsaka nag-junior high school, and then yung senior high school, yung current. Kung kayo naman po ay nag-a-apply na ng trabaho, so dapat po nakalagay na diyan yung highest educational attainment. Kung kayo nag-doctor, nag-master, nag-CPE, or ano po yung inyong baccalaureate, ano, kahit hindi na po yung the rest pababa. Kasi kung nag-college po kayo, considered na kayo po ay dumaan ng senior high school hanggang kinder, ano, pababa ng kinder. Pero kung kayo po ay senior high school, again, ilagay niyo po yung basic from kinder, elementary, junior high school, and senior high school. Okay? That is for education. Okay? Okay, so yan. So another thing is the work experience, ano? Mas maganda po ay ilagay po natin, ano? Kung kayo po ay bago pa lang nag-a-apply, so puwede rin po kayong maglagay ng work experience pero wala pa pong nakalagay, ano? So work experience niyo po ay none, no? For example. Pero kung kayo naman po ay nagtrabaho na before, no? Or marami po kayong na-applyan o marami po kayong naging trabaho, so ilagay niyo po yung mga mas matatagal yung posisyon, no? Kahit hindi niyo na po ilagay lahat, pero lagay niyo po yung matatagal yung posisyon. Wag niyo po ilagay yung mga months lang umalis na kayo. Mas maganda 1 year, 3 years, ano? Kung puro 3 years po yung ilagay natin. And then the rest, wag na po yung mga months lang ang ilagay natin, ha? Yan. Kasi yun po yung tinitingnan ng mga employer kung kayo po ay tumatagal ba sa trabaho or hindi. So kung kayo po ay may months lang, tapos nag-resign po agad kayo, wag niyo na pong ilagay yun. Hindi siya advisable. No? Kasi malalaman ng employer na kayo po pala ay agad ay umaalis or nagkakaroon ng problema sa isang trabaho, okay? Para sa mga senior high school naman po, yan. So, kapag tapos po ng inyong immersion, pwede nyo na po gamitin as work experience yung inyong OJT, no? So, kakailanganin nyo po yan, kaya make sure na maging maayos po ang inyong OJT at makakuha po kayo ng certificate, no? From your company, ano? Kung saan po kayo nag-OJT. So another thing po is the awards and recognition. So eto yung mga awards natin. May awards po ba tayo sa school? Ano, meron po ba tayong with honors? Ano po yung mga parangal? Magaling po ba tayo sa basketball? So eto yung mga awards na pwede nating ilagay, ano? So eto yun yung pagyayabang, ano? Pagyayabang na talagang makakatulong, ano? Hindi lang sa yabang kundi sa mismong buhay na sa ating trabaho, ano? So ilagay niyo po dito, wag po kayong mahihiya, ano? Kahit po second place, third place, okay lang po yan. At least meron po tayong awards and recognition. Pero kung wala naman pong awards and recognition, so wag din na natin pong ilagay itong part na 'to, 'no? Kasi baka nakakahiya naman na none, ano? So nilagay pa natin, ano? So para lang po ito dun sa may mga awards and recognition para po mas maganda at presentable at talagang kabida-bida yung ating resume over the other resumes or applicant. The next thing is the references, ano? So, ang ilagay niyo po mga references, so at least three, ano, na talagang kilala po kayo. No, yung mga teachers nyo, yung mga previous boss nyo or immediate supervisor, o kaya mga friends nyo na talagang kapag sila ay tinawagan ng employer ay talagang sila yung ibibida, no? Ibibida yung pagkatao nyo, gaano kayo kagaling. No, huwag kayong maglalagay ng alanganin, yung hindi matatandaan yung pangalan nyo. So, dapat yung talagang kilala kayo. Ano? At wag yung kaaway nyo kasi malamang hindi kayo matatanggap. So again, at least three lang po. Ano? Ilagay nyo yung kanilang pangalan, address, at saka yung contact information na pwedeng tawagan ng inyong employer na ina-applyan. Okay? So, meron po tayong copy ng resume na ito. Ano, kung gusto niyo po itong sample, so pwede niyo pong i-click yung link sa baba ng video para po ma-download or ito po ay editable sa ating Canva. So, i-edit nyo na lang po, make your own copy and then edit and then palitan nyo lang po yung picture at saka yung pangalan. So, once again, please don't forget Mr. Secretariat YouTube channel for more videos to come. Okay, so good luck po sa inyong application, dear teachers and students.